Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Nakakahiya talaga ang mga taong nananamantala ng iba para sa kanilang sariling kalokohan. Hindi tama ang paggamit ng kuting ng norte na ito dahil ang mga kriminal ay inutusan para gumawa ng mga kalagim, lagim at kabalbalan sa Davao nang sa ganoon ay masisinga si VP Inday Sara at former President Rodrigo Duterte. Ang paggawa ng kabalbalan ay walang maidudulot na mabuti sa sinuman. Hindi dapat gawin instrumento ang krimen upang maghanap buhay o magkapera. Nakakalungkot isipin na may mga taong walang respeto sa kapwa. Ang integridad ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Mas mainam na magtrabaho ng marangal kaysa gumawa ng masama. Ang maling gawain ay palaging may kalapit na masamang resulta. Ang hustisya ay darating para sa mga biktima ng mga kabalbalan ito na ginagawa nga ni Kuting ng Norte. Dito natin mapapansin na talagang hindi makakatakas sa batas ang sinumang gumagawa ng masama. Ang pagsunod sa tama ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Ngunit makikita natin dito na talagang desperado nga si Kuting ng Norte para patumbin nga si VP Inday Sara. Dapat tayong magkaisa para labanan ang mga kriminal na gumagawa at inutusan nga ni Kuting papuntang Davao. Ang paggawa ng tama ay laging nagdudulot ng magandang kinabukasan. Ngunit talagang ayaw nga ni Kuting ng Norte na karoon ng magandang kinabukasan ang bansa natin dahil pilit niyang pinapatumba at ginagamit ang kanyang salapi, ang kanyang mga katunggali nang sa ganon ay makaupo ang mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At ang mga bisita, talaga mga kawatan din na mga politiko. Imagine nyo, mga palangga, yung mga politikong Pilipino o yung mga bisita nila, mostly sila rin ang nagpapamasahe. May mga pakimkim pa niyan. O yung mga politiko, hindi na kailangan kasi may sarili isang kawat. Imagine niyo sa kahirapan ng bansa natin na hindi nyo kayang bumili, sabi ko nga, ng 1 kilong mangga, 1 kilong ubas dahil sa kahirapan sila. Ginagastos lang nila mag-travel, mag-renew ng kanilang vow, magkasal-kasalan ng mga walang hiya doon. Saan sila kukuha ng pera? Kung titignan mo yung mga background nila, ipinanganak ba sila na may may gintong kutsara sa kanilang mga bibig? At the fact na ikaw palangga, you're very knowledgeable in terms of government, system. So alam mo yan kung magkano lang ang sweldo nila, magkano lang ang bonus nila, di ba? Yes. Alam mo kung magkano, kung kaya ba nilang gawin yan, na magpasara ng kung ano-ano mga butik, mag-splurge sa iba't ibang bansa. So pag-isip kayo. Tsaka palangga nga, yun nabanggit mo nga yun sa government system, talagang merong batas na talagang nagtatakda ng tamang pamumuhay ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, no? Yung RA 6713, no? Code of Conduct of Public Officials and Employees. Kaya kahit na sabihin nating merong kang kakayanan na let's say mag-splurge sa iyong mga gamit, hindi mo gagawin yun kasi ang nakalagay doon sa batas na yon, mamuhay ka ng simple. So kung ikaw ay magarbo at talaga naman nagpapasikat, no? Ikaw ay lumalabag na sa kung ano ang inaasahan sa isang lingkod bayan, sa isang naglilingkod sa pamahalaan. That's true. 'Di ba? Kasi may pamantayan eh. 'Di ba? May pamantayan ang pagiging taong gobyerno. Hindi ka pwedeng, nakanakaw ka na, so ipagmamayabang mo na yung mga artista van mo and everything. 'Di ba? Bibili ka na ng mamahaling relo na wala kang pakialam, talagang rampant. Walang kahiyan.
'Di ba? Wala ka nang pakialam sa constituents mo na alam naman na galing ka sa kadugyutan, tapos bigla kang nagkaroon ng, kumbaga, galing ka pa lang, hindi naman, no offense, no, sa butas-butas na tsinelas yung suot mo, at ngayon naka Hermes ka na or naka Chanel ka ng sapatos. Alam mo Palangga, babalikan natin yung nagiging ego na nakikreate, no, sa mga politiko, na yung power na hawak nila pag pumasok na sa talagang sa kanilang kayabangan, they will dress the part, no? Dahil iniisip nila very powerful sila. So kailangan physically, they should really look powerful, no? So they will dress the part. At doon na yung papasok yung pagiging magarbo. Kasi nasa utak na nila yung kanilang kapangyarihan. That's true. Yeah. Well, sa una, sa pag nangampanya sila, pasimple, yung mga first time, no? Mga first time na mga papasok sa politika, 'di ba? Yung mga pangako nila, lahat ipapangako sa iyo, yung pagiging simple lang kunyari, ganyan-ganyan, parang ile-level nila yung kanilang the way na yung gawi nila sa buhay, na kunyari iisa tayo, pangmasa ako, ganito, ganyan. Pero hanggang dun lang yun during the campaign. Pag nakaupo na sila, ayun na nga, sabi mo, maghari-harian. Kaya nga sa darating na halalan, no, syempre mangangampanya na naman yung mga tatakbong kandidato at pupuntahan na naman tayo sa ating mga lugar, lalapitan tayo, kakamayan tayo. Alam mo Palangga, ako personally, I will tell the candidate in her face or in his face, pwede ko bang magpa-drug test? Yeah. Magpa-drug test bago kita iboto, pwede bang hingan muna kita ng drug test results? Correct. Dapat ganon. Yan ang maganda. Yan ang gawin natin, mga Palangga. O kaya tanungin natin, ano ba ang position mo doon sa sa issue na yung pondo ng PhilHealth ay inilipat sa ibang lugar? Para sa atin yun eh. So tanungin nyo sila ng mga specific na mga issue, no? At hingin nyo yung kanilang naging posisyon tungkol doon. Hindi sapat na ayan na naman, meron na naman silang ipapangako, no? Kung ano-ano na lang ipapangako nila sa atin, luma na yun, lumang style na yun. Dapat natuto na tayo by now. Kasi kung hindi talaga tayo natututo, talagang baka nasa atin ang problema. Yes, at wag tayo magtiwala sa mga kakakandidatong bobo katulad ni Larry Gadon. Kasi recently no Palangga, 'di ba? Ito yung tunay na bobo, 'di ba? Dahil siya ay nagpapagamit. Well, alam mo naman, yung actually na-meet ko yan ng isang beses during the inaugural event ni Bangag. So anyway, siya ay nag-file, 'di ba? Siya ay nag-file o nananawagan na ipa-disbar si Inday Sara. Pantangin na. Ano bang credibility nito Palangga? Ito nga siya na-disbar dahil sa kaanuhan niya eh. Sa kabobohan niya. What is your point of view, Palangga? Unang-una, ano yung niya? Ano ang basis? Grounds. Sa kanya? Anong basis? Oo. Bakit siya nananawagan na i-disbar? Di yung mga inaano nila, tinitwist nila na ipagurgur ni Inday, nagugurgurin ni Inday yung tatlo. Abogado siya, alam niya ang mga parameters ng grave threat. That's alam true. Niya 'yon. So, alam niya 'yon, pero yun na nga, siguro dahil nga may ibang impluwensya kaya tinitwist. Pero alam niya dahil abogado siya, although disbarred na siya. Alam niya ang mga conditions for a grave threat. Yeah. Kasi 'di ba may report na may nag-file daw sa Supreme Court na anonymous disbarment kay Inday Sara. So hindi ko natanong kay Spokesari Roque, pero ikaw sa kalaman mo, pwede ka pa mag-file na anonymous ka? I don't think so. Na mag-file ka ng case as anonymous? No? Kahit hindi ako abogado, pwede ba yun? Sa pagkakaalam ko, hindi pwede. Kasi una-una, you have to establish your personality. Yes. Oo. Hindi, ibig sabihin, kahit sino na lang mag-file ng anonymous disbarment, kung kani-kanino, pinagluloko na naman tayo Palangga ng Supreme Court. Kasi kung anonymous ka, paano ka ipapatawag ng korte?
Kaya nga, edi ano lang to, chismis, chika, true. Good point, Harassment. mga kababayan. Harassment. Yeah. Mm-mm. Ayan, Supreme Court, anonymous disbarment case filed versus Sara Duterte. Ito mga Oo. kababayan, kung hindi tayo nagtutulong-tulong para i-aware kayo ang ating mga kaisipan, nagtutulungan tayo, wala naman tayong nagagaling-galingan dito, sama-sama tayo nag-aanalisa. Tama ka, Z. O, paano siya ipatawag? Anonymous siya. Oh my God, ginagawa tayong mangmang na mga gagong ito. Ano ba? No less than the Supreme Court, ginagago na kayo sa Pilipinas. Gagawa sila palangga ng address sa Pasay. Doon sa 62. Number 962 drive, doon sa ginawa nila sa akin. Mag-comment nga kayo sa Supreme Court. Ay, mga bobo. Anonymous? I-echo nyo na. Bahala na kayo gumawa ng inyong statement. Ano yun yung Supreme Court? Alam mo, I just realized right now, parang di natin ito napag-usapan kahapon o nadaanan ko lang. Pero pag tinitignan ko tong balita na anonymous disbarment, my God! Ganun sabi nga ni Inday, parang nung tinitwist nila na sinasabi ni Inday na gusto niya ipagurgur yung tatlo without stating yung sinabi ni Inday na kung siya ay magurgur. Ang sabi ni Inday doon na nakakahiya tayo sa ibang bansa na ganito ba tayo mag-isip? Ganito ba ang utak ng Pilipino? It's the same thing dito. Ginagawa kayong tanga ng Supreme Court. Even ang media na nagulat dito, dapat doon pa lang sinuplak na ng media, nagtanong na sila. Paano magkakaroon ng anonymous complaint o disbarment? Gago ba itong mga to? Alam mo palangga na I am sorry to say this, no? Pero matagal din kasi akong talagang media practitioner. At talagang ilang beses ko na rin namang nakasama ang mga taga-mainstream media pag may mga press conference. Okay. At yung mismong pagbabalita nila. Alam mo, nakakalungkot kasi marami, they don't ask the critical questions. Takot ba sila? What do you think? Dahil takot sila, ganyan? Or tanga lang sila? Alam mo kasi dito palangga sa Pilipinas, no? Ang mga media organizations are owned by big businesses. Yeah, I know that. Like si Romualdez. So talagang makikita mo na hindi talaga truly independent sa kanilang coverage. Maapektuhan sila ng management. So, yeah, I nakuha ko yan. I know that for a fact. Kaya hindi sila ganun ka-independent to ask the difficult and the critical questions. Kaya nga pag ako umaattend minsan ng press conference, gusto ko minsan pag may nagtatanong, gusto ko sabihin, umupo ka na lang. Huwag ka na magtanong kasi ayaw mo naman magtanong, di ba? Kaya nga, di ba, palangga, nung napasama ako dun sa Zoom with last folks, yung Jack ko yung mga hitad. Kaya gusto ko silang konsensyahin. Pero ako kasi, this is just me. This is my personality. Going back na sa Pilipinas, ayoko talagang nakokontrol ako or else magre-resign ako. Sa trabaho. Ayoko nang kokontrolin mo ako na magsinungaling ka o gumawa ka ng kwento o magganyan ka. Pabor sa boss mo o kung kanino man, yung didiktahan ka. Nangahamon pa ako palangga. Sige, ito na resignation ko, leche. Tapos kwento. Diba? Magtinda na lang ako ng banana Q. At least independent pa ako. Walang nagko-control sa akin. You know what I mean? Pero that's sad. Sad. It's really sad. Pero ako naman, sa social, sa digital age na natin ngayon, I hope itong mga medyang ito, maging magpaka-independent na lang sila. Huwag na silang tatango-tango. Alam mo sa akin kasi mga kababayan, kapag diniktahan mo ko, na magsabi sa mga bagay na labag sa loob ko para akong ginugurgur dahan-dahan. So it's either ako na lang gugurgur doon sa boss ko. Gugurgurin ko na lang. Gugurgurin ko na lang siya. Iiwanan ko na siya. Kaya kita mo palangga, makikita mo talagang very few mainstream media organizations ang nagko-cover. Unlike noong
EDSA 1986, EDSA Mhm. 2. Talagang ang media are at the forefront. In fact, very instrumental ang media noon sa pagdagsa ng mga tao papuntang EDSA. Pero Okay. ngayon, makikita mo talaga na very few, no? At limited pa, hindi talaga live coverage, kundi mga pinopost lang sa kanilang Facebook pages. So talaga makikita mo na nakatali ang kanilang mga kamay at nabubusalan ng kapangyarihan. Okay. So since nakita mo do uh what do you call it? You mentioned that you are part of the media community. You compare muna natin during Aquino administration. Ano ang Aquino compared to Duterte administration? Yung approach siya ng administration sa mga media practitioner. Noynoy, Duterte, and now the Bangags. Well, pareho yung panahon ni dating Pangulong Aquino tsaka ni dating Pangulong Duterte na they have a very good relationship with the media. Unang-una kasi yung mga tao ng sa palasyo are media literate and media savvy. So Mhm. talagang May alam. maayos ang relasyon sa Malacanang press corps. In fact, nung panahon ni Pangulong Aquino, meron pa ngang dalawang hindi lang isang media office eh. Hindi lang Presidential Communications and Operations Office o PCOO. Meron Mm. ding isa pa yung pinamunuan naman ni Manolo Quezon. Kasi yung PCO, pinamunuan yun ni Ricky Carandang. Pero meron pang isang media office under the Office of the President, yung pinamunuan ni Manolo Quezon. And makikita mo naman na talagang very accommodating at maayos ang relationship. Ganon din nung panahon ni Pangulong Duterte. In fact, nung panahon ni Pangulong Duterte, naitayo yung PTFOMS, yung Presidential Task Force for the Security of Media. Okay, ano So, yun? yun, opisina yun na talagang nagpaabot ng mga programa at serbisyo para ma-enhance yung security ng mga media practitioners. Okay. Oo, at doon mo makikita na yung polisiya ng administrasyon ni Pangulong Duterte is really very supportive of the Media. role of media and Journalist. journalists in demanding for transparency and accountability. Yeah. At walang maski sinong kritiko o critical na media ang pinatahimik. Wala akong nabalitaang hinaras o shinut down na page, no? Kahit na very Yes, critical of the administration, that's wala. true. In fact, even sa mga press conferences, nakaka-attend pa rin noon yung mga critical sa administrasyon, lalo na yung kay Pangulong Duterte. They are still welcome to attend, no? And they are still welcome to ask the difficult questions. Pero ngayon kasi lahat controlled, Control. scripted, no? May isang kumpas. May isang kumpas. At Di- nakakalungkot dahil yung mga media practitioners ay pumapayag sila. Alam niyo totoo 'yun. Nung nag-start pa lang yung Facebook kasi nagkaroon ako ng Facebook in 2009. Nandito na ako noon sa Amerika. Pagpasok ni Noynoy, very critical na talaga ako. Very critical na ako sa Dilawan. So hanggang sa 2010, hanggang sa 2016, tama ka hindi talaga napatumba yung aking Facebook at hindi rin ako na-harass yung katulad ng ginagawa ng Marcos Jr. ngayon sa akin na 4 na kaso sa kabila ng, dati ko silang kaibigan, kakilala, sinuportahan. Nung panahon ni Noynoy, talagang grabe naman. I don't know, yung mga nakakasunod sa akin, grabe yung mura ko, malulutong din ng bonggang-bongga. Although may mga, si Lenny Robredo at yung mga amiga niya dito, sinubukan nila akong sindakin through the cease and desist letter. Pero sinagot rin yan ng lawyer ko, the same lawyer na sa akin, na nagpanalo sa akin nagpa-dismiss ng case doon sa first case ko dito. Sinagot namin yon. Pero hanggang cease and desist letter lang sila. Pero itong Bangag Junior at Lisa, talagang hindi pa sila nakontento sa proxy cases nila sa Pilipinas, sa paggawa nila ng mga
a fabricated address. Then, dito, kasama, meron pa silang add-ons na assassins. Kaya sila talaga yung totoong manggugulo, hindi si Sarah. At hindi magandang ginigipit ang media sa isang bansa. Kasi yan sabi nga natin, fourth estate, binabantayan niya ng mga institusyon ng ating lipunan. Check and balance. Kaya exactly. Kaya kung may panggigipit, ay na yan, red flag na yan. Ibig sabihin talagang mismo yung ating mga batayang karapatan ay talagang sinisiil. At tayo naman mga Pilipino, lahi natin ay mga bayani, no? Mga ninuno natin, mga bayani, hindi tayo pasisiil. Correct. Kaya nga yan yung ginagawa ngayon kay Sara Duterte, ay pagsisiil yan, panggigipit yan, pagtitrip. Yes. Sana marami din makiisa pa sa mga susunod na araw ngayon at sa mga susunod pang araw. Hindi ko confirm pero may nabasa akong post na sina General Dado rin sila gagawa na rin ng pagkilos. Saan sila gagawa may mga nababasa nga ako, pero November 29 pa raw sila kasi maghahanda sila ng kanilang hanay, no? So, anong hanay nila? Mga retired generals ba ito? Bakit? Anong date na ba ngayon sa Pilipinas? 27? Ngayon ay November 27. Ayaw mo na lang sila. Kung saan silang, baka man, isang location daw sila. Hindi ko yan confirm. Nabasa ko lang dun sa mga comment. Parang nabasa ko rin sa comment. Can you comment saan sila mag-peaceful rally? Kasi ang problema kasi ng ibang mga grupo-grupo, I'm not saying their group, at iba pang mga ganyan. Ito yung ayaw ko sa mga ibang nakikipaglaban or, para daw sa pagbabago, na parang kailangan ma-recognize sila na ito yung grupo nila, ito yung ganyan. Wala nga pong grupo ito. So if you want to, if you want to join dito sa peaceful movement na ito, ngayon na. At dito na tayo sa EDSA. Huwag na tayong pumunta kung kasaan-saan. Although, understandable dyan sa veterans, kasi nga nandyan si Inday, at saka nandyan si Attorney Zulaika Lopez, that's understandable na may mga nag-vigil dyan. Pero kagandahan lang, dito sa mga nasa veterans, from veterans, pumupunta sila sa EDSA. It's time to unite. Forget about na dapat ito yung date namin. Ito yung grupo ko, dapat Maharlika Bulldog. Lahat lang ng maalindog. Dapat ito kami. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Okay, lahat ng mga maalindog, dapat November 26 tayo ang reyna ng mga alindogan. Hindi ganon ang pakikipaglaban. If you want to join now. Don't wait for tomorrow. Kasi aanin mo pa ang damo kung gurgur na ang kabayo. Diba? Saka alam naman natin syempre na we come from different organizations or groups, pero pag tayo ay nagtipon-tipon na let's say dyan sa EDSA Shrine, iisa naman yung ating layunin, wag na tayo magpasiklaban. Kasi yung iba, sabihin, grupo namin ito, ito yung gusto naming mangyari, ito yung aming diskarte, tapos magkakapaluan pa ng payong. Dahil sa kung sino yung dapat magsalita o hindi. Alam mo, a house divided unto itself will not prosper. That's true. Wag na kayong hindi na kami pupunta dyan kasi parang si Maharlika yata ang nagbidabidahan dyan. May mga ganun eh. Hindi naman tayo nagbidabidahan. Sabi ko, wala po akong personal interest dito. Wala akong personal gain. Okay? Hindi po ako maa-appoint kung sino man. Dahil sabi ko nga palangga dito, kung gusto ko magpa-appoint at magtrabaho sa government at i-renounce ang aking citizenship, panahon pa ni Pangulong Duterte. Yun ang gusto kong sabihin sa mga kababayan natin. Huwag na tayong kailangan si ganito nagsimula. Again, okay? Sabi ko nga, ang movement, ang successful movement, you search, i-google ninyo, walang naganap na 1 day lang. Yes. 2 days, 3 days.
Wala. Recent, yung nabagit namin kanina, ni Palangga. Bangladesh. Yeah, Bangladesh. Mga 4 months. Mga 4 4 months months, yan. 113 days. So, Mm. hindi, o dapat ito ang grupo ni Marlikang Maalindog, November 26, dapat ligwak na ang mga bangag. No. Kasi ito ay, group effort na, team, kumbaga ito Team ito, hindi lang dahil, kay ganito, kay ganyan. So, if you want to join now. Wag na yung, kasi kami nag-start nung November 30 So, dapat sila yung magpakitang gilas na, kami yung nag-November 30 so kami yung bida. That's BS. Kaya alam mo Palangga, if you follow me since 2015, kaya gusto kong independent ako hanggat maaari. Pero I cannot, di ba? No man is an island nga, sabi nila. So, nakikipag-connect ako sa mga taong pareho tayo ng layunin. Although, hindi tayo magkakapareho ng personalities. Kasi yung iba dyan, nabubwisit sa alindog ko. Although pareho kami ng laban. Totoo yan. Mag-a-agree ka Palangga? Yes, of course. Mag-agree ako lalo dun sa alindog. Oo. Nabubwisit sa alindog ko. Ay, buwisit na Maharlikan. Forget about my alindog o may nganga bells. Sabi mo nga Palangga kanina, you have to use your critical thinking. Ano ba yung move, ano ba yung end goal mo for yourself or for your country? If you for your country, kahit galit ka sa bunganga ko, kahit galit ka sa alindog ko, magjo-join ka sa movement na ito. Forget about my alindog. Tsaka tayo magbangayan kapag naging successful na tayo sa ating pinaglalaban na tama na ang magkaroon ng adik na presidente. Yun lang yun. Alam nyo, pag nawala na tayo ng adik na presidente, bahala na kayo dyan, magpabida na kayo lahat. Bigay ko na sa inyo yan. Para sa akin, yun na yung kaligayahan ko bilang isang kasama ninyo sa paglaban. At least, pero syempre, bubulyakin ko rin kayo pag nagbidabidaan kayo. Di ba? Anyway. Well, totoo naman na meron tayong mga personal na susuportahan, meron tayong mga personal na gusto nating piliing maging pinuno natin, pero we have universal values at nakakaisa tayo na pareho nating lahat gusto ng kapayapaan, ng katarungan, pagkakapantay-pantay at oportunidad para sa lahat. Kahit pa sabihin natin may kanya-kanya tayong kandidato or mga napupusuang halal, pero we have universal values and aspirations, yung pangarap natin para sa ating bayan. So kahit na iba-iba tayo ng grupo, organisasyon, sa pagtitipon natin sa EDSA Shrine at sa BMMC, sa araw na ito at sa mga susunod pang pagkakataon, magkaisa tayo kasi sabi ko nga, a house divided unto itself will not prosper. Sana hindi na maulit yung mga eksena na gaya nung doon sa liwasan na nag-aagawan kung sino magsasalita at nagpapaluan pa ng payong. Kaya nga. Kaya bawal yung mahabang payong ha. Nakakaloka. Yeah, pero alam mo Palangga, dun sa nangyari kahapon, nakakatuwa kasi talagang yung mga tao tumutugon sa ating mga panawagan. At hanggang ngayon, mga kababayan, nandiyan pa rin sila. Ngayon, baka gising na yung aking mga Palangga. Nasa EDSA. At kung baka nag-aalmusal na sila. Nag-aalmusal na sila siguro. Oo, tingnan natin ang kaganapan doon. Oo. Sabi ni JD, The Good Book, bawal ang feeling magaling. Totoo yun. Yan ang tanggalin nyo lahat sa isipan nyo na magaling kayo. Ako, pag nag-emote sa akin na magaling, kakaibiganin pa kita. Di ba? Kinakaibigan ko si Z. Alam mo, you surround yourself with brilliant people because you will learn. Hindi sila kompetensya. Di ba, Palangga? Hindi ka... Gising na din kaya sina Harry at si Attorney Glencho? Tulog pa yun si Harry. Tulog pa yun. Diba? Kaya nga sinusurround ko yung sarili ko sa mga abogado kasi matututo ka Matututo ka. Hindi sila yan. Alam mo, pag mga matatalinong mga taong na nakakausap ko, hindi yan ako naiinggit sa kanila. Friends tayo.
Okay? Pero At palangga mananatili yung pag-engganyo ko sa'yo na mag-aral ka ng paralegal training. oo, kasi nabanggit ko nga palangga sa kanya, sabi ko sa kakasagot ko ng mga kinaso, mga proxy cases ni Lisa sa akin, parang pwede na ako mag-aral ng, yun nga, paralegal muna bago pero Oo, oo. I hope I can still do it, but with my limited time, we'll see. Let's we'll Ano see. yun? I think it's a more doable option, Yung paralegal. it's a low-hanging fruit, no? Na mag-enroll ka, marami naman nag-o-offer ng course niyan dyan sa Amerika ng paralegal training. Meron. Oo, oo. Yan dito. Mm-mm. Oo nga, kaya At nga, di ba? Oh, go ahead. At sa ating mga palangga, alam nyo, hindi nyo kailangan maging abogado para maunawaan ninyo yung inyong mga karapatan. True. Sabi ni Chef Boy Greg, magbida-bida kayo pag tagam na si Bangag. Pagtanggal na si Bangag. Totoo, tsaka na kayo magbida-bida. Ngayon, pag nagbida-bida na kayo, bahala kayo. Pero ang sa akin lang po, sana kung